Linggo ng araw na iyon at inip na inip si Natalie sa bahay dahil puro mga maids ang kanyang kasama. Nagpasya siyang bumukod sa kanyang mga magulang para maiba naman ang takbo ng kanyang buhay. Sa kasalukuyan na nakatira siya sa bagong townhouse na nabili niya buhat na sariling ipon niya. Nung una ay ayaw pumayag ng kanyang mga magulang na bumukod siya. Ngunit naging mapilit siya. Kilala siya ng mga ito sa pagiging matigas ang ulo. Nahanda niyang suwayin ng mga ito, masunod lang ang kanyang gusto. Kaya sa bandang huli, napasunod din niya ang mga ito. Ngunit hindi pumayag ang kanyang mama na hindi niya kasama ang tatlong mapagkakatiwalaang katulong nila. 9:30 na nang magpasya siyang dalawin si Ira. Habang nagmemeryenda siya ng chocolate mousse at orange juice. Ito naman ay kumakain ng hilaw na mangga with toyo. Hindi niya tuloy mapigilan ng mga asim habang nagkukwentuhan sila. Of course, ang topic of discussion nila ay tungkol sa trabaho, sa kanyang boss, at syempre, hindi rin niya nakaligtaang isingit ang naging enkwentro nila ni Cameron Perez. Tawa ito ng tawa nang matapos siyang magkwento. Naningkit naman ang kanyang mga mata sa pagkakatingin dito. "Ginawa mo yun?" Nanggigilalas na tanong nito, nang bahagyang makabawi na siya. "At ano naman ang malay ko na siya pala ang may-ari ng kumpanya?" Pinanglakihan niya ito ng mata. "Ikaw naman kasi, bakit hindi mo sinabi sa akin?" Aniya sa tonong naninisi. "Bakit? Tinanong mo ba? Saka malay ko ba kung makakaengkwentro kayo ng gano'n ni Sir Cameron?" Matagal siyang natahimik. May katanungan biglang lumabas sa kanyang isip. Paanong siyang naging may-ari ng Perez Communication Company? Simple, siyang gumastos sa pagpapatayo ng kumpanya. Siya lang? Nagdududang tanong niya. Hindi siya naniniwalang kahit isang sentimo ay hindi ito tinulungan ng ama nito para maipundar ang kumpanyang iyon. Besides, napakalaking pera ang kailangang ilabas para sa mobile business. Napangiti ito. "Talagang duda ka sa younger boss natin ha? Baka hindi mo alam. Graduate siya ng business management sa Harvard University. And take note, magna cum laude pa siya." "Really?" Kunwa ay nagdududa pa ring tanong ni Natalie. Pero ang totoo ay, humanga siya sa narinig. Umuwi lang yun dito sa Pilipinas 3 years ago nang mawala ang lola niya sa car accident. Mother yun ng mommy niya. Ipinamana sa kanya ang lahat-lahat ng ari-arian ng pamilya, kaya hindi na siya bumalik sa Amerika. Ayaw na rin niyang iwanang mag-isa si Sir Marco, kaya nagtayo na lang siya ng business dito, yung Perez Communication Company. I'm just wondering kung bakit manager lang ang posisyong binigay niya kay Sir Marco, gayong pwede namang mas mataas. Siguro ayaw lang niyang mahirapan si Sir Marco, kasi may problema sa puso yung Ginoo, at bawal sa kanyang mapagod ng husto. Bawal din sa kanyang walang pinagkakaabalahan, kaya ayun, ginawa na lang siyang manager ni Sir Cameron. Napatango na lamang siya nang maunawaan niya ang sagot sa katanungang gumugulo sa kanyang isipan. "Natalie, how do you find Sir Cameron? Mayabang siya?" Naiinis na sabi niya. "Dahil sa sinabi ba niyang kaya kanyang paalisin sa trabaho? Hindi lang yun, no?" Naiinis pa ring sabi niya. Kumunot ang noon nito. "May hindi ka pa nasasabi sa akin." Naaarogantihan ako sa Sir Cameron na yun. Feeling niya, papatulan ko siya. Ang yabang-yabang niya, porke gwapo siya. Pagkasabi niyang iyon, ay nag-flashback sa kanyang isipan ang huling engkwentro nila. Bagamat hindi niya gaanong nahimigan ang huling katagang sinabi nito, may isang kataga talaga namang tumatak sa kanyang isipan na siguradong sa kanya ipinatutungkol. Old maid? Bakit? Mukha ba siyang matandang dalaga? Yes, gustong isigaw ng kanyang isip. Gusto niyang itama ang pagkakamali nito pero para ano? Hindi ba yun naman talaga ang gusto niya? Ang makaiwas sa pag-ibig? "Ayoko lang kasing may umiistorbo sa akin dahil marami akong trabaho." Sarkastikong sabi niya. He laughed. "You know, Miss Del Ruiz, you make me laugh sa mga banat mo." "Thanks sa compliment." Nakaingos na sabi niya. Wala siyang pakialam kung anak man ito ng boss niya o ito ang may-ari ng kumpanya. "Alam mo, yan ang gustong-gusto ko sa babae. Palaban." Napalunok siya sa sinabi nito na naging implication niyon sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Liligawan siya? Natigil ang pag-i-imagine niya sa mga susunod na pagpunta nito sa opisina.
ay may dala na itong flower and chocolate nang magsilita ulit ito. Don't worry, hindi ako naliligaw sa mas matanda pa sa akin. Ha! Natatawa pa rin sabi nito, nangiinis. Oh my God! Nagitlang bulalas ni Ira. Nataranta siya sa naging reaksyon nito. Nalaki kasi ang mga mata nito, sabay tutup ng kamay sa bibig. Bakit? May masakit ba sa'yo? Gusto mo tumawag na ako ng doktor? Nagpapanik na tanong niya. Pinigil nito ang akmang pagtayo niya. It's okay, walang masakit sa akin. Sure? Yup. Bakit? Hindi lang ako makapaniwala sa narinig ko sa'yo. Nagsalubong ang kilay niya. Na ano? Na may crush ka kay Sir Cameron? Pwede ba? Naiinis niyang sabi rito. Magde-deny ka pa? Sorry, hindi ako nagde-deny. Talaga lang na hindi ko type yung Cameron Perez na yon. Okay, fine. Hindi mo na siya crush pero nagagwapuhan ka sa kanya. Well, I should admit na talagang gwapo siya. Kaya pala malalim yung mga mata mo Ano naman ang koneksyon nun? Nagtatakang tanong ni Natalie. Simple. Simula nang makita mo siya, hindi ka na nakatulog kasi lagi mo siyang iniisip. At iniisip mo na siya dahil you have feeling for him. Hindi siya nakapag-react sa sinabi nito. Totoo naman kasing mula nang makita niya ang binata, ay hindi na siya nakakatulog. Subalit ayaw niyang tanggapin ang dahilang sinabi ng kanyang kaibigan. Kaya ayaw siyang dalawin ng antok. Nanunod yung wika niya sa isip. Kung gayon, bakit kailangan sa tuwing ipinipikit niya ang kanyang mga mata, ay laging nakikita niya ang gwapong mukha nito? You're wrong dahil masarap ang tulog ko kagabi. Pagsisinungaling niya. Kaya lang naman ang lalalim ang mga mata ko ay dahil dito sa frame na salaming suot ko. At inangat pa niya ang kanyang salamin para ipakita nitong mabigat iyon. What if ligawan ka ni Sir Cameron? Imposible. Bakit naman? Ayaw nun sa matanda, remember? Tumawa ito ng malakas. Baka lumabas yung anak mo, hoy! Huminto naman ito sa pagtawa. Ito naman kasi, padisguise-disguise pa. Hayan tuloy, napagkamalan kang more than 30 years old. Mayabang siya. Hindi mo naman sinagot ang tanong ko Kung liligawan niya ako ora mismo, busted siya sa akin. Hindi ako naniniwala. At bakit? Kung sila Blake at Zandro nga pinatulan mo, si Sir Cameron pa kaya? Ano bang meron sa Cameron na yon at para pag-aksayan ko ng panahon? Guwapo, edukado, matalino, at super yaman. So, perfect na perfect maging boyfriend mo. Kung yung mayabang na yun lang, no thank you. Naku, baka naman kapag pinadalhan ka ng 100 red roses, bigla mong makain yung sinasabi mo. Kahit pakyawin pa niya lahat ng flower shop dito sa buong Pilipinas, wala akong pakialam. Maniniwala lang ako kapag ginawa mo na yan. Paano ka naman magagawa yun kung hindi naman siya nanliligaw? Aba, malay mo naman. Nakangiti pa na saad ni Ira. Magdadalawang linggo na si Natalie nagtatrabaho sa Perez Communication Company. Pero hindi na niya nasilayan pang muli si Cameron Perez. Nasaan kaya yun? Tanong ng isip niya. Bakit mo hinahanap-hanap ang lalaking yun? Naiinis niyang tanong sa sarili. Lunod siya sa pag-iisip nang tumunog ang intercom sa tabi niya. Yes, sir? Pakidalhan mo nga ako ng isang basong tubig. Ani Sir Marco. Kinabahan siya sa tono nitong humihingal at parang hirap na hirap sa pagsasalita. Right away, sir. Dala na niya ang hinihingi nitong tubig nang pumasok siya sa opisina nito. Napigil ni Natalie ang kanyang paghinga nang makita niya ang ayos ng Ginoo na nakayuko sa table nito. Sir! Kinabahan siya nung lumapit siya rito. Bahagya itong nagangat ng ulo para matignan siya. Nakita nito ang dala niyang tubig, kaya tuluyan na itong dumiretso ng upo. Nakahinga naman siya ng muluwag nang makitang wala naman palang masamang nangyari dito. Pero bumalik ang kaba niya nang makitang kumuha ito ng 3 paracetamol sa drawer nito at ininom ang mga yon ng sabay-sabay. Ano ho bang masakit sa inyo? Ulo ko. Gusto ho ba ninyong hilutin ko? Marunong ka ba, iha? Ako ho ang naghihilot sa parents ko kapag may masakit sa kanila, sir. Bahagyang nagliwanag ang mukha nito. Pasuyo nga, iha. Lumigid siya sa likod nito
at hinilot-hilot ang sentido ng boss. Umuwi na lang ho kaya kayo para makapagpahinga kayo, sir. Lalo lang sasakit ang ulo ko kapag wala akong ginagawa. Salamat, iha. Himalang nawala ang sakit ng ulo ko. Okay na ho ba ang pakiramdam nyo? Tumango ito. Salamat. Matagal siyang nawala ng kibo. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa. Alam mo ba ang greatest dream ko? Nitong tila gustong makipagkwentuhan. Hindi agad siya nakapagsalita dahil nagulat siya nang biglang magsalita ito. Kanina kasi ay nakapikit ito, kaya inakala niyang nakatulog na ito. Ano ho? Tanong niya na makabawi na mula sa pagkabigla. Ang magkaroon ng anak na babae. But unfortunately, hindi nangyari yun. Nawala kasi si Amelia nang ipinanganak niya si Cameron. At least meron ho kayong binata. Gusto ko na nga mag-asawa si Cameron para magkaroon na ako ng apo. Wala ho bang girlfriend ang anak niyo? Kung girlfriend, marami. Kaso isa man sa mga yon, hindi sineseryoso ng anak ko. Ikaw, may boyfriend ka na ba? Wala po, napagod na ho ako. Mapait na sabi niya. Ang dali mo namang sumuko. Nasaktan na ho ako eh. Aba, huwag mong isara ang puso mo. Malay mo, bukas makalawa, may prinsipeng darating. Sino naman ho ang prinsipeng magkakagusto sa tulad ko? Hindi ka naman pangit ah. Sabi nga ho ni Sir Cameron, mukha raw ho akong mas matanda sa kanya. Natawa ang Don. Napahintutuloy siya sa kanyang ginagawa. Pakiramdam niya ay pinagtatawanan siya nito. Tuloy, hindi niya mapigilan ng mapahikbi. Inikot nito ang swivel chair na inuupuan. I didn't mean to offend you, Iha. Isa pa, hindi ikaw ang dahilan kaya ako natawa. Pinahid nito ang mga luhang naglandas sa kanyang pisngi. Talagang naging sensitive na siya simula nang magpalit siya ng image. Dapat ho talagang masanay na akong pinagtatawanan. Aniyang mabigat na mabigat ang kalooban. Hindi ikaw ang pinagtatawanan ko, Iha. Okay? Bagamat hindi siya naniniwala sa sinabi nito, ay hindi niya nakuhang kumibo. Sigurado kasi akong kaya nasabi sa iyo ni Cameron dahil sa sobrang pagkapikon niya sa akin. Alam mo ba kung bakit? Marahan siyang umiling. Dahil kumuha ako ng secretary na hindi pumasa sa standards niya. Excuse me for the word. Tapos tinarayan mo siya nung tumawag siya at binagsakan pa ng telepono. He became interested in you dahil sa ginawa mo. Ikaw ang kauna-unahang nagpakita ng ganoon sa kanya. Pero nang makita ka niya, para siyang napahiya sa sarili. Dahil tanging yang mukhang yan, ang tanging nagpakita sa kanya ng kagaspangan, lalo na't hindi pa niya nararanasan sa tanang buhay niya. Napangiti naman si Natalie sa narinig. Hindi niya akalain kahit ganoon ang image niya, ay nagawa pa rin niyang lumaban sa lalaki. Tama na ang pag-iyak. Masuyong pinahid nito ang mga luha niya. Ahem. Malakas na sabi ng tinig buhat sa pintuan. Parang tinakasan naman ng kulay ang kanyang mukha nang makita niya si Cameron doon. Masama ang tingin nito sa kanya na parang nakagawa siya ng napakalaking kasalanan. Excuse me sir, babalik na ho ako sa trabaho ko. Nakuha niyang sabihin para makaiwas sa nagbabagang tingin sa kanya ng binata. Tumango ang ama nito. Sige, Iha. Sa sulok ng kanya mga mata ay nakita niyang nakasunod ang tingin ng binata sa kanya. Kaya naman, nilakihan niya ang hakbang para makatakas agad siya sa lugar na iyon. Nang makalapit na siya sa pinto, ay biglang nagsalita ang binata. Please close the door. Nitong mas lamang ang utos kaysa pakiusap. She did. Nang makalabas na siya, ay nakahinga siya ng maluwag. She kept herself busy para naman hindi makapagtanong ang kanyang isip kung bakit masama ang tingin sa kanya ni Cameron. Kung titignan kasi ay parang gusto nitong ihagis siya palabas ng pinto. Pero bakit kaya? Ano ang ginawa niya? Don't tell me na yun pa rin ginawa kong pagbaba sa kanya sa telepono ang dahilan. Pero matagal na yun. Napatuwid siya ng pag-upo na mag-click ang doorknob sa opisina ni Sir Marco. Pagkatapos ay muling sumara ang pinto. Napalunok siya nang humakbang palapit sa kanyang desk ang isang pares ng mga paa. Tulad kanina ay ramdam niyang nagbabaga ang tingin nito sa kanya. Lalo niyang niyuko ang ulo. Sa hawak na profile, bagamat batid niyang
lumili pa dito ang kanyang isipan. Gusto pa rin niyang isipin ito na busy siya sa trabaho. Nanginig ang kanyang mga kamay sa pagkakahawak sa folder. Dinaig pa niya ang pasmado sa sobrang tensyon na nararamdaman niya. "Will you calm down?" Naiinis na saway niya sa sarili. Anong ibig sabihin ng nakita ko kanina? Mahina subalit mapanganib na wika ni Cameron. Paano ipapaliwanag ni Natalie ang nakita ni Cameron sa opisina ng ama nito? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.